Ito ang reading mo, Scorpio. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Empress. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, you're thinking about kung ano yung mas makakabuti para sa'yo at kung ano yung mga pangarap mo. Doon ka na nagbibigay ng attention o focus sa magpapasaya sa sarili mo at sa mga gusto mo. Ang mensahe ng card mo, sobra kang nasasaktan o may pinagdadaanan ka dito na pain na hindi mo basta-basta maialis dahil andun yung kalungkutan sa puso mo na nararamdaman. And sobra mong iniyak to. May tao na nagsusungit sa'yo o nagbibigay ng advice dun sa sitwasyon. Ilang beses ka mang masaktan o mag-fail, hindi ka pa rin susuko, babangon ka pa rin. Meron ka ditong gustong ayusin sa karir mo o sa financial mo, sa move sa loob ng tahanan. Nagkaroon na ng end of cycle yung mga nangyari sa past at ngayon may new cycle na papasok sa buhay mo and andun yung peace of mind and harmony. May darating na communication and clarity. May mga kaguluhan na nangyari sa nakaraan kaya nagkaroon ng pagtatapos doon at ngayon may darating na new beginning dito. Marami kang pinagdaanan na sobrang nahirapan ka at naialis mo yung sarili mo doon at na-overcome mo yung mga pagsubok na yun. May darating na reunion o celebration. Kailangan mong i-enjoy ang buhay at lumabas, makisalamuha sa iba. Some of you, meron ditong reconciliation na darating. Meron ka ditong pagsisisi na nararamdaman dahil tinanggihan mo yung isang offer o may darating na offer. Kung ano yung pagkukulang, ikaw na yung magpupuno. And umaasa ka na one day, at mo kung ano yung gusto mo at hangarin mo sa buhay. Clarify natin ang Three of Swords. Knight of Cups and Ten of Pentacles. Kung nasaktan ka before, may darating dito na tao na magbibigay sa'yo ng kasiyahan o yung long-term na hinahanap mong relasyon. Clarify natin ang King of Swords. Two of Swords and Eight of Cups. You want to leave it all behind, yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Nine of Wands. Judgment and Five of Wands. Feeling mo may conflict or struggle dun sa situation and alam mo kung ano yung tamang gawin dun. Natuto ka na magbigay ng wall dun sa mga taong nakakasakit sa'yo o dumistansya. Clarify natin ang Three of Pentacles. Four of Pentacles and Eight of Swords. May mga time na nagmi-mirroring ka o na-stress ka doon sa mga pinagdadaanan mo o nangyari na sitwasyon. And hindi mo pa rin makalimutan yung mga pinagdaanan mo na yun. Some of you, iniisip mo na ma-secure yung kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay o mag-ipon
para sa kinabukasan mo. Clarify natin ang Wheel of Fortune. The Star and Six of Cups. Mahalaga sa'yo na nakakatulong sa mga pamilya mo o sa mahal mo sa buhay. And kung ano yung kaya mo, binibigay mo. Some of you, iniisip nitong past person mo na bumalik sa buhay mo. At iniisip niya na ayusin yung relasyon o kung ano yung kaya niyang magawa doon na paraan para maisettle at maging okay yung pagsasama. Clarify natin ang Knight of Swords. Five of Cups and the Hierophant. Unti-unti nang nagkakaroon ng linaw sa'yo yung mga nangyari na sitwasyon at kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. And ayaw mong mangyari uli yung mga nangyari sa past. And andun yung panghihinayang mo doon sa mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin the Tower. Queen of Cups and the Lovers. You are emotional and sensitive right now. Gusto mong maramdaman yung pagmamahal o gusto mong maibigay. And andun yung pagsisimula sa relasyon o sa pagsasama. Clarify natin ang Two of Swords. Seven of Swords and King of Cups. Itong taon na to, andun yung pagmamahal niya, pero may mga time na nagsisinungaling siya o nagkakaroon ng cheating dito. Clarify natin ang Four of Wands. Four of Cups and Ten of Wands. May darating na offer dito na magpapasaya sa'yo at sa pamilya mo. And kung ano yung kaya mo, ibibigay mo doon lahat para ma-achieve mo yung goal mo. Clarify natin ang Three of Cups. The High Priestess and Nine of Wands. You feel guarded na, natuto ka na. Kahit ilang beses ka pang madapa, babangon ka pa rin. And you need to listen to your intuition. Clarify natin ang Four of Cups. Three of Wands and Three of Pentacles. Meron ka ditong hinihintay o may gusto kang puntahan. Some of you, you're thinking about to build yung financial mo, kung ano yung kaya mo doon para mapalago o mapaganda yung career mo. Clarify natin ang the Star. The Lovers and the Wheel. Meron ditong long distance na relationship o magkakaroon ng kapayapaan yung relasyon o pagsasama. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. Solitude. There are moments in life where being inactive will prove to be an obligation. You will have to step away in order to see vividly. Take this time to purge and make something beautiful of your inside. Face your demons head on. Dead everything that needs to be dead. If everything should go, then go. Say farewell to the old. Godspeed. Ang mensahe para sa'yo na kailangan mong palayain yung sarili mo dun sa mga nagdaanan mo sa nakaraan. Kalimutan mo na yun. Kung ano yung mga memories na para sa'yo masakit dun, you need to leave it all behind. Tapos na yun. Hindi mo na may babalik yun. Ang malaga, yung mga nangyayari at tumarating sa buhay mo ngayon. And harapin mo lang palagi kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon at ibigay mo. Basta gawin mo yung kaya mo at ibigay mo yung best mo doon. And magdasal lang palagi para magabayan ka ng Diyos doon sa mga pangarap mo at sa tinatakong landas. And makuha mo kung ano yung gusto mong success doon. And kung ano yung sa tingin mo, responsibilidad mo o obligasyon mo, yun yung punuan mo. At kailangan mong gawin kung ano yung kaya mo doon. Basta wag kang susuko sa mga pinagdadaanan mo, lahat ng yan matatapos din. Wala namang bagyo na hindi natapos. Lahat naman ng dumating na pagsubok sa buhay natin ay nagkakaroon din ng end at may tamang solusyon dyan. Basta gawin mo lang yung kaya mo dun. At itong yung reading,
Scorpio. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelieve na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.